Nakatakday sa ilalim sa psychological evaluation ang inang nahuli habang kinakaladkad at pinagsasampal ang kanyang anak sa Caloocan. Humingi na ng tawad ang ina sa kanyang anak pero nananatili pa rin sa kustodiya ng City Social Welfare Office ang bata. Attorney Gabby Concepcion, good morning. May kaso bang pwedeng kaharapin ng ina ng bata? Tita Susan Enriquez, of course naman. Of course naman, of course. At alam na siguro natin na ito ay sa ilalim ng Child Abuse Law, ang Republic Act 7160. At tandaan po ninyo, of course, ito naman ang pinaka-obvious na example ng child abuse. Pero yung child abuse, kahit na anong pagmamaltrato, at pwede itong psychological, kasi usually physical lang ang abuse na alam natin, pero yung pag-aabuso po sa mga kabataan natin, pwedeng emotional neglect, maltreatment, and of course, yung medyo extreme yung sexual abuse. So, ang child abuse po sa ilalim ng batas, napakalawak ng saklaw, kahit na anong gawa o salita na dinedebase o dinedegrade o binababaan ng dignidad ng isang bata. So, there really is a thin line sa pagdidisiplina ng isang bata ng maayos at ang child abuse. At siguro naman talagang napapanahon na para mabago na rin po ang ating pananaw sa pagdidisiplina ng mga bata. Di ba? Pagluhod sa munggo, pagluhod sa asin. Face the wall. Di ba? Hindi, baka yung face the wall, Pwede time pa. out. Pwede pa. Okay pa. Baka yun nga ang dapat na mga... Mas okay na pagdidisiplina, di ba? So ayon kasi sa ilang pag-aaral, yung ganitong klaseng pagdidisiplina nagpapalawig lamang ng cycle of violence kasi iniisip ng mga bata, okay lang. So pag silang tumanda, ginagawa rin nila dun sa mga anak nila, so hindi natatapos. Okay. Ano nga ba yung mga parusa sa child abuse? Halimbawa, gaya yung nakakita natin sa video na yan. Abay, napakalinaw naman yan, di ba? Well, under the child abuse law, mas bumibigat ang penalty kasi nga meron tayong mga kaso ng slight physical injuries, pagmamaltrato sa ilalim ng revised penal code. Pero dahil sa child abuse law, talagang tumitindi ang penalty. So halimbawa, kung ang bata ay less than 12 ay siya ay matinding nasaktan as in mga 30 days na ospital o nabulag, panghabang buhay na kulong po ang aabutin nung magulang o kung sino man ang gumawa nito. Yung ibang mga kaso ng child abuse hanggang 6 to 8 years imprisonment. Yung mga simpleng kaso ng pagmamaltrato na hindi naman talaga nasaktan yung bata, well, medyo mababa. Pero mga isang buwan ding imprisonment yon. So, depende ng degree ng pag-aabuso at kung paano ginawa to, depende yan sa kaso. But in most cases of child abuse, maaaring ding magkaroon ng intervention ang DSWD. So, pwedeng counseling, may intervention, may therapy session, hindi lamang para sa bata, pero pati na dun sa kanyang nanay o dun sa mga magulang kung sino man ang nag-aabuso. So, yung sa mga extreme cases, kung ito po ay talagang dangerous na para sa mga bata, tandaan po natin, ang pinaka-importante ang best interest ng child. Maaaring kunin ng bata mula sa kustodiya ng mga magulang, suspindihin ang parental authority nung nagmamaltratong nanay o tatay kung wala na ibang talagang lunas at kung talagang kinakailangan. So, kuminsan, kung talagang mukhang hindi na, there is something wrong with the parent, na hindi niya nakaya talagang pigilin ang sarili niya. Kuminsan yung mga bata i-declare as a neglected child. Okay. Kasi nga kung dangerous para sa bata, pwede siyang i-deklara na eventually free for adoption. Iba na lang siguro ang dapat mag-alaga kung hindi talaga makakayanan nung magulang. Kasi nakakagalit pag nakikita mo yung video, di ba, attorney? Talaga, Diba? kahit na magulang, wala naman tayong karapatan na saktan yung ating mga anak. Kasi anak ko yan, di ba? Hindi pwede. Hindi Kaya pwede kung yan. kayo, nanonood kayo, katulad nga sa kasong to, at nakita nyo may nangyayaring ganyan, siguraduhin natin na safe yung bata. Okay. Maraming salamat, attorney Gabby. Oo, naku, mga magulang, alagaan, huwag parusahan ng mga bata. Okay, maraming salamat po, attorney Gabby Concepcion. Samantala,